everyone, welcome back to my vlog. So for today's video, yes, ayan. Since dumating na po yung ating Adita Farm Supply Osmo Coat 1440 yan is i-apply na po natin ito sa ating mga halaman guys. 500 milligram or 500 grams meron po tayo dito. Again, this is a Osmocote 14. Si Osmocote guys is a slow release fertilizer for the plants. Pwede siya sa mga halaman na mga tanim natin and pwede po din siya sa ating tanim na mga gulay. So, what I really like, kahapon pa ito dumating guys, 500 milligram. Matagal na ito maubos. Etong si 500, bali half kilo siya. Matagal na itong gamitin guys kasi pag nilagay mo siya sa puno is hindi siya ganun kabilis malusaw. And guys is what I really like is meron po tayong free seeds. Ayan. Although konti lang siya, pero pwede na siya sa mga tanim-tanim natin sa mga bahay-bahay lang, diba? So this is a mustasa seeds. This is a mustasa seeds. And itatanim ko siya syempre guys para makita natin kung talagang mustasa ba talaga ito. Kasi sa tingin ko para siyang pechay. Ayan. Nasa pechay or mustasa. Mga ganun lang naman ko. Samahan niyo po ako with this vlog. Hindi ko gumagamit ng microphone ngayon. Kasi yung camera nga na gagamitin natin is yung nang-real talk na camera. So, hindi ako gumagamit ng Boya microphone ngayon. So, guys, i-update ko din po kayo sa ating money tree. After 11 days na since na-vlog natin yung past vlogs natin, update sa ating mga money tree, update ko na naman kayo ulit kasi na-shock ako. Ang bilis nilang dumami or ang bilis nilang lumaki. Ngayon, may mga dahon na namumukadkad na. And so, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe na. At sisimulan na natin ang video na ito. Now na. Guys, this is our Osmocote fertilizer. So, lalagyan po natin ang ating mga halaman ng pataba or itong mga fertilizer na ito. Muntikan pa matapon. Okay, hindi pa ako nakapag ng halaman for this week. Hindi pa ako nakapagdilig dito sa loob. Pero, syempre, magdidilig ako mamayang hapon. Pero, lalagyan ko muna ng fertilizer. Yan. What I really like about the Osmocote guys is kahit nasa gilid po siya ng halaman is yung halaman is okay lang. Di kagaya kasi nung complete, medyo mainit po yun. Yung white ba guys, yung iba nga sinasali sa mga water nila at yun po yung pinandilig nila. Okay, this is my burley marks na may video ako nito guys kung saan ko siya nabili. Until now guys, ganyan po talaga. Kasi yung mga bagong tubo niya is nagre-revert po talaga into green. Kaya, medyo nawalan ako sa kanya ng gana. Ito yung mga dahon niya ngayon guys. Oh, makikita nyo, meron namang, ito yung new leaf niya. Isa sa mga new leaf niya. Pero ito yung pinaka newest. Ayan. Ang ganda ng kanyang variegation. Sana is talaga magtuloy-tuloy siya. Kasi, inano ko na yan guys, ang dami ko nang tinapkat dyan, no? Ayan, tinapkat ko na yan lahat-lahat na para lang talaga is lalabas yung variegation or variegated kasi itong halaman na to. Tinapkat ko siya and I don't like this kasi medyo lahat naman ito ng dahon na ito mamamatay din kapag ganito kasi walang green. Dapat talaga for the variegation is merong green kagaya neto. May variegation na konti, medyo malaki yung green, it's okay kasi yung green talaga ang magproduce ng food nila eh. So, sana is
mag-aano siya, magbibigay siya ng bagong dahon na variegated kasi lalagyan na natin sila ng fertilizer. Alright. Ayan. Eto siya guys, is hindi ko na lalagyan ng fertilizer. Itong si fern natin na hindi ko alam kung ano yung pangalan na. Alright. Yes, update natin sa ating money tree guys. Ito yung sinasabi ko na money tree natin na naunang tinapkat natin. Okay, lalagyan muna natin ito dito. Alright, ayun. And dito. Mamaya kasi guys is magdidilig po ako ng money tree or mga halaman ko later. So ayun guys, update sa ating money tree na nag-iisang puno ng pinutol natin. Ganyan pa until now yung kaniyang bagong tubo. Although malaki siya guys and may mga sanga na agad siya. Aba, bilis Right, ayan po yung kaniyang first tubo. And ayan, lalagyan natin ng fertilizer. Okay, makikita nyo guys ang dry at ang ano ng kaniyang lupa. Pero mamaya is tutubigan ko yan siya para maging hindi naman gaano ka-dry. But it's okay guys. And then, punta tayo doon sa ating mga tinapkat. So, eto sila guys. Lagay muna natin dyan. Eto sila guys, Ayan, diba ang healthy nila? Ayan po sila. Ayan, Nakikita nyo ba yan? Yan po yung ating tinapkat. Ang healthy po nila. Ang ganda ng kanilang dahon. And, hindi po siya, kasi, yung dahon niya guys is healthy and super nag-green talaga yung dahon nila. And isa sa mga like ko kasi malaki. Ayan, malaki po yung kanilang binibigay ng mga dahon. Ayan siya guys. Alright, ang ganda niya. Naglalash na siya, diba? So, ganyan po magpapalash ng mga money tree. And kailangan nyo lang po silang itap cut para magkaroon po sila ng bagong dahon. Ayan siya. Ito siya medyo konti pa, hindi pa gaano lumabas talaga. Pero ito talaga is nagbo-boom talaga siya. Ayan. And ito yung ating 7 stalks. Ayan, malaki. And guys, tingnan nyo. May mga lumalabas na naman na ganito. And ganyan, Ayan, may mga lumalabas na naman sa kanya. Ayan, so, lagyan na lang natin ng fertilizer. Alright. Dito na side. Okay, mamaya is dahanin ko lang yan sila pag lagay ng water para talaga hindi po sila, slow release lang naman yan si Osmocote fertilizer. Okay, in this, may nalagay na tayo. So, this time, update natin yung ating money tree na sinabi ko nga guys na yung mga upper or mga top cut ng ating mga money tree. Okay. Yung mga top cut ng ating mga money tree. Pasensya po sa ingay guys kung kailan po tayo magba-vlog. Doon po lumalabas talaga yung ingay. Hindi ko alam kung bakit. To timing talaga, no? Kung kailan hindi tayo gagamit ng microphone, doon po lalabas talaga yung ingay. So, yun guys, update ko po sana kayo doon sa ating money tree na top cut. Ito po yung mga top cut natin ng ating mga braided na pinutulan natin. Pero, napagtanto ko, simula pa lang po talaga silang lalabas na yung roots nila. Talagang, yun po talaga yung simula nila na lalabas po ng roots. Which is, bawal po talaga silang bunutin. Kasi iba po ako nag-update guys sa mga ganun, mga top cut. Binubunot ko po talaga para makita po natin yung roots. Pero as of now is nakikita ko is parang nasa stage sila na bumabawi po sila sa kanilang sarili. Kaya hindi po muna natin bubunutin guys kasi naaawa ako sa halaman and baka madeds pa. Kumbaga sa Bisaya, dili sa kwalitan dugon kay basin o ma-deads noon ang plants kay tungod at giibot. Kay pag mag-update yun ko, kailangan po na ibon para makita po nato ang mga siyempre sa ilalong. Pero as of now, kay dili sa nato sila tanggalon, pero gibunot po tangan or nilagyan ko po sila ng Osmocote fertilizer. Ayan. Sa mga gusto pong mag-order ng Osmocote fertilizer, ayan, this is a half kilo. Ayan, 500 milligram or 500 grams. Okay, this is from Adidas
farm supply. So, ang bayad ko po nito is 220 kasama na po yung shipping fee. I will put the link on the description box below para madiretso po kayo sa Shopee and also legit na store kung saan po tayo makakabili ng ganitong mga pataba sa ating mga halaman. And again guys, what I really like about the Ocean Pot fertilizer is low risk fertilizer. Hindi po tayo matatakot na baka yung halaman natin is malagyan sa may bandang puno. And hindi po tayo matatakot dahil baka mamatay yung halaman. Hindi po ganon si Osmocote fertilizer. Sa mga hindi pa po nakakaalam, si Osmocote fertilizer is a slow release fertilizer. Lumalabas lang po yung kanyang fertilizer tuwing dinidiligan po natin ang ating mga halaman. Ganon lang po. Tapos hindi po, si Osmocote parang dili siya kalas or dili siya kumbaga makakasave ka. Kasi itong 500 grams na ito, matagal ko na po itong magagamit. I don't think kung aabot pa to ng 5 months itong 500 grams natin. Again, this is the Osmocote fertilizer. May mga iba't ibang mga plant fertilizer guys, just like the plant grow or ano ba yung tawag doon? Pero ang ganda din noon Tapos yung isa yung soil generator, yung mga lush soil, maganda din yun siya guys. Pero I will stick with this fertilizer kasi ito lang po yung fertilizer nagkakasundo kami. Nagkakasundo kami kasi hindi po palaging hindi po ako natatakot na yung halaman ko is baka ma-over sa fertilizer. Kasi hindi po din hindi din po nakakaano or dili po maayo sa tanong kung ma-over po siya sa fertilizer. So, sakto lang. Actually, ako is naglalagay ako nito every naubos na po yung nasa mga halaman o nasa pot ng ating mga plants. Yun lang po yung time na naglalagay po ako. So, this time guys, dediretso na tayo doon sa ating ibang mga plants para malagyan po natin ng mga pataba o mga ating Osmocote fertilizer. Let's go!